Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa ating episode ngayong araw. I'm Lyndon Katulong. Samahan ninyo ako. But bago sa lahat, hilingin ko lang sa inyo mga kababayan, kung maaari po, paki-subscribe, share and like sa aking channel, Broadcasters Viewpoint. Yan. At nais ko pong iparating ang aking mapagbati sa ating mga kababayan saan man sulok sa mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan ninyo ako mga kaibigan sa ating episode ngayong araw. Ipagpatuloy natin mga kababayan ang pagtalakay po sa nangyari po sa SUNA. Napaluag sa isip ng taong bayan, ako mismo, sa mga nakaraang SUNA, hindi ko masyado na feel talagang may iron fist na sinasabi ang ating presidente. Ngunit mga kababayan, this time, napakinggan at talagang narinig ng taong bayan na nagalit po ang Pangulo. Pakinggan natin ang ating Pangulo. Binanggit talaga niya yung anong gusto niyang mangyari, mga kaibigan. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. Kaya mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino. Kamakailan naman, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita po na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at buluhok. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong Ayun. Ganyan sana mga kababayan. Sana noon pa ito ginawa ng ating Pangulo eh. Sayang. Dito na sa kalagitnaan ng administrasyon na ito. Nung umpisa pa first year, second year mga kababayan, lalong na sa second year to third year, napansin na talaga ng Pilipino na sa administrasyon niya, may mga gumagalaw. May mga kung ano-anong mga discarding ginawa dyan. Pero sabi ng Pangulo, kakasuhan kayo. Kayong mga nandiyan na ginamit ninyo ang inyong impluwensya, kapangyarihan, kung ano-ano ang ginagawa ninyo para sa personal na interest. Ano po? Yung mga umpisa medyo wala masyado mga kababayan. Hindi po ako nakumbinsi. Pero noong binanggit ng Pangulo mga kababayan, nung nanonood ako sa television, nung binanggit ng Pangulo mga kaibigan na sinabi niyang papaimbestigahan niya yung lahat na kung sino mang sangkot diyan sa katiwalian, lalong-lalo na sa flood control issue mga kababayan diyan sa flood control project. Medyo nabuhayan ang loob ko. First time ko narinig na sabi niya, kakasuhan niya after investigation kung sakasakali mga kababayan, kung sino man ang makita doon na merong kapanagutan. Yung ganun. Medyo matibay. Ano po? While others, yung kanyang mga audience, congressmen, senators, may pumalakpak po nung sinabi niya ang puntong iyon. Pero mapapansin mo, kayo nakikita ninyo sa video mga kababayan,
napansin ba ninyo na may iilan lamang sa mga congressman ang pumalakpak? Yung iba, sumabay na lang nung medyo paglingon sa kabila, in the kabilaan left to right, na malakpak pala itong kabila ko. Palakpak din. But sa ending, nakita ba ninyo mga kababayan? Nung matapos na ang ating Pangulo sa kanyang talumpati, sa kanyang suna, nakita ba ninyo ang reaksyon ng mga congressmen? Hindi halos sila kumibo doon sa kanilang mga kinaroroonan. Alam niyo bakit? Kasi ang daming siguradong madadawit. Mga kababayan, hindi kung marinig at mapakinggan lamang tayo. Sana po makarating ito sa kaalaman ng ating Pangulo. Hindi lang doon sa flood control paimbestigahan. Lahat-lahat na paimbestigahan. Kasi parang nakasintro lang sa flood control eh. Lahat-lahat na paimbestigahan. Because ako siguradong ako, ang daming mga managot talaga na mga congressmen, kahit na mga senador na iilan, ang dami sila mga kababayan, sigurado akong managot. Okay? Hindi bago sa kalakaran dyan sa nung pumasok, alam ninyo, nung time ni Presidente Duterte, yung kanyang panahon, kaya nga nagustuhan yun ng mga tao eh. Because at the onset pa lang ng kanyang administrasyon, sinabi na niya, hindi ko gustong may korupsyon. Di ba? Sinabi niya eh. Ang akala nga natin nung pumalit si Presidente Marcos, mga kaibigan eh, ang akala nga natin ipagpatuloy na yung umpisa ng ating dating Pangulong Digong eh. Ay siyempre kasama sila nung panahon, di ba? Magkakampiyan nung 2022 elections. Ang akala nga natin, tuloy-tuloy na mga kababayan kasi naumpisa na. Mayroon na pong track, ika nga eh, na pwedeng ipagpatuloy na lang mga kaibigan. Ngunit sa kasamaang palad, parang dumibit. Umiba ng, lumihis ng landas mga kababayan. Yun. Nagsibalikan mga kaibigan, ang napakaraming kurap sa na andyan lang, nakikinig lang pala sa paligid. Diyan lang, nakikinig lang sa paligid. Nagmuni-muni muna. Nung na-feel nila na, okay, maluwang. Maluwang pala ang gobyerno na ito. Ito na. Bunganat na sila. Yun. Isa na dyan mga kaibigan. Nag-umpisa sa flood control mga kababayan. Ano po? Buti na lang mga kababayan. Siguro narinig ni Allah, narinig ng Panginoon ang hinaing ng taong bayan. Hindi naman siguro sinabi at hiniling ng tao, bahain niyo po, Lord, kami. Pero ang sinabi, siguro nila, dapat, Lord, bigyan mo ng aral, bigyan mo ng sign itong mga taong ito. Kasi po, sila ang dahilan kung bakit hanggang ngayon naghihirap pa rin kami. Ano po? Narinig siguro ng Panginoon, kaya nga, noong 2024 ba yun? 2024 ba yun? Na suna ng Pangulo o 23? Basta, isang suna niya, 24 ata, na pinagmalaki, mga kaibigan, di ba? Ng ating Pangulong BBM, na meron siyang malaking pondong inalaan para sa ating flood control.
Ano po? Yun na. Umpisa noon, naghanap na ang taong bayan, di ba? Pero hindi pa natauhan. Tuloy-tuloy pa rin, mga kababayan, kasi hindi pinapahinto, hindi nga pinapaimbestigahan after nung unang baha na hinanap ng taong bayan yung 500, how much is that? Million o billion ba yun? Na flood control ni Zaldico. Di ba? Pero mukhang nawala lang in limbo. Siguro nasa sa isip na ng ating Pangulo, mga kababayan, di bale? May darating din ang panahon, siguro naisip niya. Pero hindi niya, ang ano lang to, kasi hindi niya pinapaimbestigahan. Hindi siya nananawagan sa Congress na imbestigahan iyon. Nor nang-create siya ng isang team o isang investigating team na imbestigahan yun. Wala po. Wala tayong narinig noon. Kung hindi binaha ng todo ngayon, walang aksyon na mangyari. Kaya nga sabi ko, siguro narinig ng Panginoon ni Allah ang dasal po ng taong bayan. Kasi walang investigasyon nung nakaraan, ano po. Alam mo, ang dasal is very powerful. Sa anumang paraan na ipakita. Ngunit, na ipakita nga, mga kababayan, sila naman ang sobrang biktima. Kaya may positive and may negative side dito. Ang positive side, mga kababayan, ng baha na iyan ay nakapagbukas po ng isipan at kamalayan ng ating Pangulo na dapat na talaga ito iimbestigahan at hahanapin po yung mga may kamay na gumawa ng kalukuhan dito. Di ba? Ang negative side naman, ang naging kawawa ang ating mga kababayan. Ano po? Yun ang negative side doon. For your comments, just write down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Broadcasters Viewpoint. Siyempre, huwag naman kalimutan din, mga kababayan, i-share, ano po, and like kung nagustuhan ninyo para lagi po tayong updated.